panig. Una sa lahat, hindi raw Laylay ang kanyang pangalan. Ako si Giselle Santos. Wala po akong alam na ang katransaksyon ko kung lalaki ay binibidyo ako. Wala po itong panintulog ko. Si Giselle, hindi lang daw siya pinaratangang scammer at binato ng masasakit na salita. Nakakatanggap na rin daw siya ngayon ng death threats. Minute po sa FB 30K reward kung sino raw makakapatay siya. At gusto lang daw linawin ni Giselle na hindi siya scammer dahil gaya ni Mark, siya rin daw biktima. Ako po ay biktima lang din ng ganitong modus. Bakit siya masira yan? Araw ang lahat nung nagdesisyon siyang ibenta ang kanyang cellphone. Ipinost niya ito online hanggang may nag-message sa kanya. Isang nagpakilalang Malae Gonzales. Ang cellphone, ipangre-regalo raw ni Malae sa mister nito para sa kanilang anniversary. Ang plano po na sinabi sa akin ni Miss Malay Gonzales ay kung paano daw i-pick up po ng phone sa akin para i-check po Nung nanghingi na raw si Giselle ng pruweba kung natanggap na ang ipinadalang 30,000 sa e-wallet nito. Laking gulat ni Giselle nung biglang linak siya sa pa ng reklamo. Dun sa Sasampa siya ng- sabi, of course, posible siyang makasuhan ng estafa in relation to the Cybercrime Prevention Act. Sa kanya binigay yung pera at may obligasyon siyang ibigay yung pera dun sa seller. Punishable ng up to 6 months of imprisonment. Hindi lang po kung pamilya ko, pati po yung mga tao nakapaligid sa akin na walang pinagakan.